Iniwan ako ng sarili kong ama sa hospital habang nanganganak ang nanay ko, pero ang natuklasan ko pagkalipas ng 18 taon ang tuluyang dumurog sa buong pamilya namin. Huwag mong sabihin sa mga bata ang totoo. Malakas na sigaw ni Papa habang ibinabato ang baso sa dingding. 7 taong gulang pa lang ako noon pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang tunog ng nabasag na salamin. Para akong kinukuryente tuwing maririnig ko ang boses ni Papa na galit. Ako si Maya, lumaki ako sa isang maliit na bahay sa Davao kung saan mas madalas ang sigawan kaysa tawanan. Tuwing gabi, naririnig ko si Mama na umiiyak habang pilit pinapatahan ang bunso kong kapatid. Anak, matulog ka na, nanginginig niyang bulong habang pinupunasan ang dugo sa labi niya. Pero kahit anong pikit ko, rinig na rinig ko pa rin ang mga salita ni Papa. Wala kang silbi. Kung hindi dahil sa mga batang yan, matagal na kitang iniwan. Habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan na may tinatagong sikreto ang pamilya namin. Hindi normal na kada sweldo ni Papa ay nawawala siya ng 3 araw. Hindi normal na may ibang babaeng tumatawag sa kanya tuwing hating gabi. At lalong hindi normal na parang takot na takot si Mama tuwing maririnig niya ang pangalan na Clara. Isang gabi, nadatnan kong nakaupo si Mama sa kusina habang hawak ang lumang litrato. Mama, sino yung babae? Tanong ko. Bigla niyang itinago ang larawan. Wala yan. Matulog ka na. Pero bago niya maisara ang drawer, nakita ko ang likod ng litrato. Nakasulat doon. Para sa lalaking nangakong pipiliin ako at ang anak namin. Nanlamig ang buong katawan ko. Anak, anong ibig sabihin noon? 18 taong gulang ako nang tuluyang bumagsak ang mundo namin. Birthday ko noon. Simple lang ang handa namin, spaghetti, pritong manok at soft drinks. Kahit mahirap, pilit pa ring nagpapanggap si Mama na masaya kami. Pero eksaktong 8:00 ng gabi may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, isang babaeng nakaitim ang nakatayo. Maputla. Namumugto ang mata. At may hawak na envelope. Dito ba nakatira si Roberto Villanueva? Malamig niyang tanong. Opo, sino po kayo? Napayo ko siya. Patay na ang asawa ko. At ang tatay mo ang dahilan. Parang huminto ang mundo. Sa likod ko, nabitawan ni Mama ang plato. Basag. Clara di. Mahinang sambit ni Mama. Biglang lumabas si Papa mula sa kwarto. Pagkakita niya sa babae, literal na nawala ang kulay sa mukha niya. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya. Pero mas malakas ang sigaw ng babae. Patay kay Dengo, anak natin. Parang may sumabog sa loob ng bahay. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Napaatras si Mama habang nanginginig. Anak, bulong niya. Doon ko nalaman ang sikreto. May iba palang pamilya si Papa. At may anak siyang lalaki. Si Adrian. Pero ang mas nakakagulat, kakamatay lang ni Adrian sa ospital matapos maaksidente habang naghahatid ng pagkain gamit ang motorsiklo. At ayon kay Clara, pinabayaan sila ni Papa sa loob ng maraming taon. Habang nag-aaway sina Mama at Papa, may iniabot si Clara sa akin. Isang lumang cellphone. Panoorin mo. Karapatan mong malaman kung anong klaseng tao ang tatay mo. Nanginginig kong pinindot ang video. At doon ko nakita ang isang payat na binata. Mahina. Nasa hospital bed. May oxygen. Pero nakangiti. Hay, kung pinapanood mo to, ibig sabihin siguro wala na ako. Napatakip ako ng bibig. Ikaw siguro si Mia, kapatid ko. Kapatid. Bigla akong napaiyak. Pasensya ka na kung ngayon lang tayo nagkakilala. Lagi kitang gustong makita. Lagi kong sinasabi kay Mama na baka mabait ka. Huminto siya sandali habang hinihingal. Alam mo bang pumupunta ako minsan sa school mo? Hindi para manggulo. Gusto lang kitang makita kahit malayo. Parang dinudurog ang dibdib ko habang nagsasalita siya. Akala ko iyon na ang pinakamasakit na gabing mararanasan ko. Nagkamali ako. Kinabukasan, habang nag-iimpake si Mama ng gamit namin para umalis, may iniabot siyang dokumento. Anak, may kailangan kang malaman. Nanginginig ang kamay niya. Pagbukas ko ng papel, halos mawalan ako ng ulira. Adoption papers. Hindi ako makahinga.
Anong ibig sabihin nito? Humagulgol si Mama. Hindi kita tunay na anak ki. Pakiramdam ko bumagsak ang buong mundo. Nahanap ka namin ng papa mo sa ospital noong bagong panganak ka. Iniwan ka ng tunay mong nanay. Hindi totoo yan. Pero tumingin siya diretso sa mata ko. Mahal na mahal kita, Mia, pero natakot akong sabihin sa'yo. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak. Lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko kasinungalingan pala. Pero hindi pa tapos. Dahil ang sumunod na sinabi ni Mama ang tuluyang nagwasak sa akin. Ang tunay mong nanay si Clara. Tahimik. Literal na tumigil ang mundo. Si Clara. Ang babaeng kinamumuhian ni Mama. Ang babaeng dahilan ng pagkasira ng pamilya namin. Siya pala ang tunay kong ina. 3 araw akong hindi nagsalita. Pakiramdam ko wala na akong pagkakakilanlan. Sino ako? Kanino ako dapat maniwala? Sino ang tunay kong pamilya? Pagdating ng burol ni Adrian, tahimik lang akong nakatayo sa likod. Habang pinagmamasdan ko ang kabaong niya, hindi ko napigilang umiyak. Hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong maging totoong magkapatid. Biglang may humawak sa balikat ko. Si Clara. Namumugto ang mata niya. Hindi kita iniwan dahil ayaw kita, umiiyak niyang sabi. Kinuha ka ng papa mo noong sanggol ka pa. Sinabi niyang mas mabubuhay ka ng maayos sa kanila. Wala akong pera noon. Mahirap lang ako. Hindi ako makapagsalita. Araw-araw kitang hinahanap. Kahit malayo, pinapanood kitang lumaki. Bigla akong napahagulgol. Lahat ng galit sa puso ko biglang naging sakit. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, yumakap ako sa tunay kong ina. Moral lesson. Ang sikreto at kasinungalingan ay parang apoy, habang mas tinatago, mas lumalaki ang pinsalang kayang gawin. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang katotohanan, respeto at pananagutan. Sa huli, ang mga desisyong puno ng panlilinlang ay laging may kapalit na sakit, pagsisisi at pagkawasak ng pamilya. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang katotohanan, kundi ang mga taong nagsinungaling habang sinasabing mahal ka nila.